Guys, nagulat ako at di ko talaga in-expect na yung loan app na to. Ayaw din magpahuli sa mga online loan apps na nag-o-offer ng multiple. Meron pa akong ongoing loan sa loan app na to. Nakatanggap na ako ng notification na pwede ulit akong umutang ng another 4,000. Pag-iisipan mo talaga kung i-go mo yung pagtitake ng another loan sa loan app na to dahil buo naman siyang natatanggap at may pa-installment pa siyang nalalaman. Talaga bang i-grab mo yung offer nito? But don't worry guys, kasi yung loan app na pag-uusapan natin ay registered. If you guys wanna learn more about this new offer, then keep watching. Welcome back to another vlog. It's Ate Red here, the original utang queen. Yung talagang tinututukan yung loan app, especially yung mga legit guys. Dahil nga, registered sila, so dapat natin siyang bigyan ng pansin. Hindi yung susubukan mo lang one time, magbabasa ka lang ng comments at kalimutan na. Anyway, so kung bago pa kayo dito sa channel at gusto nyo yung tamang expectations about loan app, then subscribe kayo and hit the bell notification button. Dahil dito, online loan platform, reviews lang po para mapasilip ko sa inyo kung anong meron. Wala po tayo Ola links. So this video is not sponsored. It's based on my personal experience. And speaking of links, guys, the only links na makikita nyo dito are product links. So for today's video, I am wearing contact lenses na nabili ko sa EO. Ito po yung box niya, guys. Ang daming choices and very comfortable. Budol is real. At least, hindi Ola links. Anyways, yung topic natin ay si Mega Peso. And, surprisingly guys, it is legit. Skeptic ako dati sa loan app na to ha. Pero, legit siya. And by legit, I only mean SEC registered. Yung technical na pagiging legit. But, being registered doesn't mean that it is the best out there. Meron pa akong existing sa kanya. Hindi ko inakala na may offer. Magkaka-offer ako sa loan app na to. Last kong loan sa kanya is 4,000 pesos. And at least naman, somehow, buo ko po siyang natanggap in 2 minutes kasi succeeding loan app. If you wanna see my first encounter, charot! With this loan app, you can check this thumbnail. Kasi ito, succeeding loan, nagka-multiple offer. Nagkaroon na nga ng bagong offer, kaya yun, succeeding loan ko na to. Another 4,000 pesos naman, guys. Now, let me just show you these screenshots to help you decide kung lalapitan nyo ba yung Ola na to o hindi, or pagtsatsagaan nyo ba siya or whatnot. O yun, may pa-congratulations po siya. 90 days to pay daw, another 4,000 pesos na naman. With the promise na kung good payer ka, magkakaroon daw ng increase, magiging 8,000 pesos. But well, we'll see. Balance pa akong 1,850, which seems like interest lang yun ng dati kong loan. Because sa first payment ko, 15 days to pay, bayad na siya. Kasi after ng first 15 days mo na technically bayad na yung loan mo, meron kang second and third payments, which are 1 month apart. My point is, meron pa akong existing na 1,800 sa kanya, nagka-offer na ako ng 4,000. Are you gonna take it? Pag-click mo ng details, ayun, makikita mo, it's another 90 days. Yung service fee niya daw is 1,080. Doon siya bumabawi sa service fee, mga guys. At sa interest na, i-charge siya talaga sa 90 days. So, mautak siya sa computation ng interest kasi susundin niya talaga yung 90. And to play safe, kasi ang dami pong mga nagdi-default, especially sa mga loan apps na mataas po yung interest. So, basically, sa first 15 days mo, bayad ka na. O, bongga, diba? Pero, parang marketing BS lang yan ng mga ganitong klaseng loan apps. Kaya nga sabi ko guys, register does not automatically mean na okay yung isang loan app. Kaya dapat binabasa natin to. Dahil yung loan app na to, hindi siya auto-submit. Hindi rin siya auto-send. Kailangan mo talagang i-confirm. Yun nga lang, pag-confirm mo, hindi siya magpapa-selfie, hindi siya magpapa-OTP. So, be careful with your logins. 4,000 pesos, buo siyang matatanggap diretso sa GCash or Maya. And may pa 3 payments siya. Almost bayad ka na on your first installment. Wala nang OTP, walang facial verification. Diretso na siya humingi ng star. Sabi ko, okay, fine, bigyan ko ng 5 stars for now. So, I click okay at naghintay ako. Makikita mo yung progress. At first, sabi niya, assessment pass, disbursing cash, yung mga ganong drama, mga guys. At lumabas na 2 na yung utang ko sa kanya, yung existing ongoing loans ko sa kanya. Meron akong 1,800 which is from my first 4,000 pesos na loan sa kanya and another, yung new na 4,000 pesos. Buko siya natanggap sa aking GCash but here's the thing. Magjuju po yung 900 plus kung installment from our first loan on 11/24. Kaya parang lumalabas na yung cash in, pero actually utang, mga nasa 3,000 plus lang. Binayad ko po yung 944 sa magjuju ko sa kanya. So, kung hindi ka aware and hindi ka nag-keep track ng mga ganito, mga expenses and mga kautangan mo, ang bilis talaga guys malubog. Kaya dapat pinag-iisipan yung mga ganito, mga Ola. I trust na aware na kayo sa mga ganito.
Kaya nasa inyo na yan kung uutangan nyo pa rin yung loan app na to o hindi. Let me just show you a couple things na kailangan aware din kayo sa loan app na to. Sabi niya, pwede daw siya magpahiram ng up to 50,000 pesos and it only takes 5 minutes daw kasi fast approval siya. But take note na kung first time mo sa loan app na to, pwedeng tumagal yung application mo. Yung first time ko umapply sa loan app na to, hindi siya 5 minutes guys. Reject pa ako after 30 minutes. At naghintay ako ng 14 days para mag-apply ulit. 'Di ba? Kasi nag-try nga tayo ng loan apps dito. Pre-review natin sila. So on my second attempt, naghintay ulit ako ng 30 minutes and after that, na-approve ako. Pag na-approve ka, nagkaroon ka ng offer, mabilis lang po yung disbursement. Siyempre, marami kang permissions na ibibigay sa loan app na to, agreements na kailangan mong i-click agree na mabibigay ka sa kanya ng active mobile number and yung OTP ay manggagaling of course sa parent company niya which is Saymarge. So yun guys, wag na kayo maniwala kaagad dyan sa 50,000 ipe-present niya sa inyo and yung 180 days because hindi po yan yung magiging offer nyo kapag first time kayo sa loan app na to. Yung first kong offer ko sa kanya was 1,000 pesos. Buo ko siyang natanggap pero 14 days lang siya kasi I don't know if hindi ko lang ako aware kung paano ko ma-access yung kanya installment. Pero binayaran ko siya in 14 days. Then hingi po siya ng basic information and IDs like national ID, postal ID, SSS, UMID, passport, driver's license, voter ID, TIN card, pag-ibig at sa mga PhilHealth ID lang yung meron. This loan app, baka pwede kayo dito. Pero syempre, sa taas ng interest, dapat siyang pinag-iisipan. So pagkatapos ko mag-picture ng aking ID, yung loan app na to ay hihingi din po ng selfie like other loan apps. Tapos, wallet or bank pwede. I gave it my GCash. Tatlong contact reference po yung hihingin niya. And wala na siyang masyadong tanong dun sa work information. So, hihingin niya lang yung monthly income, payroll period, and payroll date. And hindi na siya hihingi ng payslip. And that's my story about Mega Peso. And one more thing that you need to know about this app is that medyo mabangis din siya sa kanyang collection. I'm not sure if lahat kayo ay may ganito ding experience, but for me, dun talaga ako na-shock kasi yung first due ko sa kanya, which was 14 days, the day before my due date, tumawag po yung agent. Hindi ko nasagot dahil I was nasa banyo po. At bigla siyang tumawag dun sa reference ko, which sarili ko namang number yun. Nung nasagot ko, parang inassume niya kaagad na ako yun. Parang galit pa. And sabi niya, magbayad ako ng early kasi meron daw coupon. Sabi ko, hindi ako interested sa coupon. I just wanna pay this. It will be paid. Sabi niya, ba't ganyan ka magsalita? O, diba? Nako, ang angas. So, probably it's just an agent having a bad day. But, well, dapat hindi nila inaalaw yung mga ganyan. So, condescending yung agent, mga guys. That's why nagbayad na ako ng early dun sa 944. Although, walang benefit, walang cashback, walang discount. Sa akin lang dito is convenience. Para hindi na ako tawagan. So, dalawa yung existing loan ko ngayon kay Mega Peso at ginawa ko to para bigyan kayo ng idea kung anong meron sa loan app na to. I hope you learned something from this video. I will see you on my next vlog. Bye-bye!